share ko lang kanina sa what happened kanina sa akin sa Malinat side no. Nagbili ako ng naggrocery ako ng ano ba yun, gulay, isda, at saka kanin for 1 week ko kasi dun sa Malinat first yung mga titinda doon. Habang po nakatalikod po ako kasi namimili po ako ng prutas, may biglang humablot sa yung basket ba na nilalagyan na may kariton na pag nag-grocery ka. Sabi ko, oy, bakit mo kinuha yung basket ko? Para sa akin yun. Sabi niya, sorry. Yala, ulaha, ilala. Sabi ko, my God. Tapos, alam mo yung blood ko parang nag-high. Siguro minsan kailangan natin mag-control. Hayaan ko lang. Pero sa dibdib ko, masakit talaga. Kasi, alam mo ba yung hindi siya marunong kumuha doon sa sa may mga basket area para lalagyan ng kanyang pamilya. Kinuha niya yung sa akin. Alam mo ba, tapos medyo may edad na siya, ibang lahi. Di ko alam kung anong lahi yung babae siya. Lord, sabi ko sa sarili ko, Lord, pasensya ako, Ginoo, Diyos ko. Napakatanda na niya. Wala siyang respeto. Parang alam yung parang kinder na inagawa niya ako ng lollipop. Tapos, alam mo anong ginawa ko kasi bit ko yung mga pinamili ko. Bumalik ako doon sa may entrance, kumuha ako ng basket. Alam mo ba ang layo ng kinuhaan ko? Tapos hindi talaga ako mapakali, para talagang sabi sa kaliwa kong tenga. Tapos sabi naman sa kabila, hayaan mo na. Baka nagmamadali yan o what. Pero hindi talaga ako mapakali. Balik ko, nakasulubong ko siya ulit. Sabi ko, what if nasa sitwasyon mo ko ikaw? Tapos inagaw ko yun, pero English yun. Inagaw ko yung basket mo. Sabi niya, no angry. Sabi pa niya, ay naku Lord, sabi ko, baka padala ito ni Satan sa akin para masira ang hapon ko. Kasi, alam mo, nagmamadali ako, galing kasi ako part-time kasi day off ko. Nagmamadali ako kasi gutom na ako. Gusto kong kumain. Magluto ako, tapos pagdating ko ng room ko, magluto ako, tapos kakain ako. Alam mo ba, sabi ko, Lord, pinataas niya yung dugo ko. Nakakainis siya, sabi ko. Wala siyang respeto. Hindi kaya kawawa naman yung mga magulang nito, sabi ko. Alam mo ba yung, ang pangit pa ng ugali. Tapos alam mo ba, para akong bata, sabi ko doon sa isang Pilipina na kasalubong. Ate, inagaw niyo yung basket ko. Ay, sino? Sabi ko, isang Pilipina rin. Ganyan sila, ganyan kabastos ng mga ugali ng mga yan. Tapos, hindi mo lang siya nagsabi na nagmamadali siya or whatever. Basta lang hinugnot yung basket ko sa likod ko. Kaya nagulat talaga ako. Ay, kung sino ka mang matanda ka. Hindi naman siya katandaan, babae. Sana ma-realize mo pagdating mo sa bahay niyo na yung ginawa mo, hindi dapat gagawin. Tapos ko tinitingnan ko siya, sabi ko, ang pangit na nga ng ugali. Ang mukha, ang pangit pa ng ugali. Lord, sabi ko, patawad. Alam mo yung mga kamay nangungulubot na sa iwan ko kung sa pagkamatanda o sa pagtatrabaho. Ay, ako Lord, ang mundo full of temptation around us. Kasi Sunday bukas, magpe-prepared ako ng damit ko para susuot ko bukas kasi mag-church ako. Alam mo, hanggang umuwi ako, di talaga ako makamove-on dun sa babae na yun. Sabi ko, ang sama-sama ng ugali niya. Bakit ganyan sila? Sabi ko, yun lang po, share ko lang po ang aking hinanakit. Hinanakit sa aking dibdib. First time nangyari sa akin sa buong buhay ko dito sa Abu Dhabi. Sa 13 years ko dito sa Abu Dhabi, pabalik-balik ako dyan sa
Lulu Hypermarket sa, ano ba yun? Madinat Bin Sayed. Ngayon ko pa lang ito na-encounter. Sana Lord, sabi ko, pagpalain mo pa siya. At nang ma-realize niya yung kanyang kamalian. Ayan lang po. Bye-bye. Give love.